Magandang araw sa iyo kapatid at salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay magkakasama-sama muli para sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyong biyaya na kami po ay makapag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko, kayo po ang sumama sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Lord, ihanda mo po ang aming puso at ang aming isipan para po sa iyong mga mensahe. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 2 Peter chapter 3. Dear friends, this is now my second letter to you. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, "Where is this coming he promised? Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation." But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. By these waters also the world of that time was deluged and destroyed. By the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Salamat sa Panginoon sa kanyang mabuting balita. Ito pong ating pag-aaralan ay patungkol po sa pangako ng ating Panginoon. Dahil ang Biblia po ay punong-puno ng mga pangako. Pangako ng ating Diyos, particularly ng Diyos Ama sa bayang Israel, sa Lumang Tipan. Yun ang marami, no? At makikita pa natin, Genesis 3 pa lang, ipinakita na po doon na nagsimula na siyang mangako. Yung pagdating ng tagapagligtas, nadudurog ng ulo ng ahas. Sa Genesis 3, kasi simula pa lang magkasala ng tao pero nangako na siya na darating ang tagapagligtas. Yung tinatawag pong proto-evangelium na matatagpuan sa Genesis 3:15. Sa Genesis 6, nagpagawa siya ng malaking arko kay Noah at sinabi niya na uulan at babaha. Tinake po yun ni Noah na isang pangako kasi gagawa ka pa ba naman ng arko kung hindi ka naman naniniwalang mangyayari yung sinabi ng isang persona sa iyo. Pagdating po ng Genesis chapter 9, nagpakita po ng rainbow o gumawa ng rainbow ang Panginoon. Nagpalitaw siya sa kalangitan ng bahaghari na magiging palatandaan ng kanyang pangako na hindi na muling babahain o ilulubog sa matinding baha ang mundo. Kaya po huwag kayong mag-alala na pag may umuulang malakas o may bagyo, no, yung tinatawag nilang siyam-siyam, lulubog yung buong mundo. Hindi na po mangyayari yon. Siguro portion by portion, yung mga bansa, yung mga parte ng bansa, lulubog. Pero hindi na mangyayari yung buong daigdig. Hindi na po yun kasi pinangako na ng Panginoon na hindi niya nagagawin yun. Yun nga lang, pwedeng umulan ng apoy. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinawag naman niya si Abraham. At pagkatapos ni Abraham, si Isaac, si Jacob, napakarami pong pangakong nilatag sa mga patriarchs. Ang tawag nga po ng mga dispensationalists dito ay the dispensation of promise. Kasi talagang maraming pinangako po para sa mga ina po ni Abraham. Pero makikita po natin, kahit dumating na si Moses at nagkaroon ng tinatawag nilang dispensation of law, tuloy-tuloy pa rin naman ang pangako ng Panginoon sa bayang Israel. Kaya nga kahit na dumating yung panahon na masasakop sila, nangako pa rin siya na ililigtas pa rin niya. Mahilig po talaga mangako ang ating Diyos. At maganda dito, bagamat siya'y mahilig mangako, tinutupad naman niya yon. Our Lord Jesus claims oneness with God the Father. At naniniwala po tayo na bagamat magkaiba ang Diyos Ama at si Jesus, ang Diyos Anak, iisa lamang po sila. He also declared that He only does what He sees His Father does. Kung ano yung pinagagawa ng Ama at kung ano yung ginagawa ng Ama, yun yung kanyang ginagawa daw.
At totoo po yun, pati sa mga pangako, talagang tuloy-tuloy ang pangako ng Panginoong Hesus, maging sa mga unang apostol at sa mga taong kikilala pa sa Kanya. At maganda naman dito dahil ang mga pangako ng Panginoong Hesus ay natutupad. Natupad ang karamihan nito at matutupad pati yung mga pangako na magaganap pa lang sa muling pagbabalik niya. My brothers and sisters, this morning we will talk about the promise of Christ's return. Bago tayo magpatuloy, panoorin po muna natin ang isang video. Ano po ang title ng pinanood natin? Tama, The Promise. Simple lamang ito. Sinubukan lang namin ng mga anak ko na gamitin yung nakita kong application doon sa cellphone at natuwa naman sila. No? Nakagawa kami ng video clip na parang movie trailer. Pero ano lang naman to, katawaan lang. At natugma na rin dahil ito rin pala yung ating pag-aaralan sa umagang ito. The Promise. Meron talagang pangako ang Panginoon. At pakikita natin sa John chapter 14 verses 1 to 3. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako para ipaghanda kayo ng matutuluyan. At kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako upang kung nasaan ako ay makaparoon kayo. Tingnan niyo po, nangako ang Panginoon ng kanyang muling pagbabalik sa mga alagad. Pagdating po ng Revelations 22, verse 7, Look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll. Sabi niya, I am coming soon. Talagang sinasabi niya na darating ako, babalik ako. At gaya na pinag-uusapan natin, ang Panginoong Hesus, tulad ng kanyang ama, nangangako at hindi po ito napapako. Ang pangakong ito, bagamat napakalaking pangako, a great promise, it was given by Jesus Himself. Makikita natin dito, si Jesus mismo ang nagbigay nito. Pangalawa, ito ay ipinahayag ng mga apostol. Ito ay itinuro, hindi lamang ni Apostol Pedro, kundi pati si Apostol Pablo sa maraming sulat na kanyang ginawa sa iba't ibang mga iglesia at iba't ibang mga partikular na tao, paulit-ulit na tinuturo ang muling pagbabalik ng Panginoon. Maging po ang iba pang mga alagad, gaya po ni Juan, ay nagdideklara ng muling pagbabalik ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang ito sabi-sabi, hindi lang isang tao nakarinig. Marami pong pinagsabihan ng Panginoon na kanilang inuulit ito sa mga mananampalataya. Kaya naman po, ang pangatlo na katotohanan dito sa pangakong ito, unang binigay ito ng Panginoon mismo. Pangalawa, itinuro ito ng mga alagad. Pangatlo, pinaniniwalaan ito ng mga Kristiyano, yung mga totoong Bible-believing Christians. Tignan niyo po pag magko-communion tayo or breaking of the bread. Pag nakiisa tayo dyan, ang lagi tinuturo natin dyan, nakikiisa tayo sa pag-aalaala ng kamatayan, muling pagkabuhay, at muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga sa maraming simbahan, kinakanta pa yan.
Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Tingnan niyo po, talagang pinapahayag ang muling pagbabalik ng Panginoon. Sa Apostles' Creed, nabanggit din yan. Ang sabi doon, He was born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended unto the dead. On the third day, He rose again. He will come again to judge the living and the dead. Talaga pong sa mga Kristiyano, simula pa nang naitatag ang Kristyanismo hanggang sa kasalukuyan at sa mga darating pa, sigurado, ay panghahawakan ang mga pangako ng Panginoon na talagang darating siya. Ang pangako ng muling pagbarito ng Panginoon ay hindi chismis, hindi ito sabi-sabi lang, hindi ito naimbento lang ng kung sino. Binigay ito ng Panginoon, itinuro ng mga apostol at pinananampalatayaan ng mga Kristiyano kahit noon pa man. Pero ang tanong, bakit nga ba ako dapat maniwala sa pangakong ito? Bakit ba ako dapat manghawakan sa pangakong ito? Una, dahil ang nangako ay hindi tao, kundi si Jesus mismo. At si Jesus, sa kanyang mga pangako, wala pa pong nabali kahit isa. Hindi po katulad ng tao na pag nangako, pwedeng hindi mangyari. Kahit nga gano'n tayo kagaling. Meron pa akong kilala. Dahil alam niya sa kanyang sarili, maabilis siya magising, maaga siya magising. Pag nag-alarm siya, makakagising agad siya. Sa kanilang opisina, dahil may position siya, nung magkakaroon sila ng outing, sabi niya, ang inutos niya, kapag wala pa sa oras, ng ganitong oras sa umaga, iwanan na kahit sino pa yan. No? Nung umaga po na yun, nako, tinanghali siya ng gising, hindi ka agad siya nagising, at kailangan niyang humabol na lang. No? Nag-commute na lang siya. Alam niyo po nangyari, dinatnan niya doon na sa beach yung kanyang mga kasamahan. So, natatawa sa kanya yung mga kasama niya kasi nahuli siya mismo nagsabi na hindi dapat mahuli. Pero ang kanyang katwiran tinitesting ko lang naman kung talagang gagawin niyo yung pinag-usapan natin kahit ako pa yung wala. Pero katwiran na lang yun. Kasi nga, wala tayong mapanghahawakan sa ating sarili. Pero ang Panginoong Jesus, wala pang pangakong napako yan, kapatid. Siguradong mangyayari yan. Mapanghahawakan. Pangalawa, binigay niya yung kanyang buhay para sa pangako na to. Nahirapan siya at pagkatapos ay namatay pa nga. Para lang pagbayaran ng kasalanan, para lang tayo ay mabawi sa kamay ng kaaway. At isang araw, mangyayari ang kanyang muling pagbabalik dahil binayaran niya ng buhay ito. Hindi naman niya kasi tayo madadala dun sa kanyang kaharian kung hindi naman siya babalik. Hindi naman niya magagapi na ang diablo kung hindi na siya babalik. Kaya kailangan bumalik siya. Nagbayad po siya ng mahal ang kanyang buhay. Pangatlo, He has done what was impossible. Imposible para sa sino man, imposible para sa kahit anong panahon at kahit anong sitwasyon. Ang alin yun? No? Ang malaman mo kung kailan ka mamamatay. At lahat ng mga pangyayari patungkol sa iyong kamatayan. Naalala ko si Judas, sabi ni Jesus sa kanya, o si Judas, gawin mo na yung dapat mong gawin. Akala ng mga alagad, may inuutos sa kanya, may pabibili. Pero ang totoo, ipagkakanulo na kasi siya. At alam ni Jesus yun. Kaya sabi ni Pedro sa kanya, Lord, kahit anong mangyari over my dead body, hindi ka namin nahayaang mahuli. Hindi kita ipababayaan na kunin nila. Ang sabi ng Panginoong Jesus, Pedro, bago tumilaok ang manok bukas, itatatwa mo ko. At nangyari po talaga yun. Walang taong makagagawa nun basta. Mga kapatid, ang mga imposibleng bagay ay nagawa na ng Panginoon. Pati yung oras ng kanyang kamatayan, hindi naman siya critically ill. Hindi naman siya tinamaan ng COVID-19 para maghingalo at masabi niya mamamatay na ako. Hindi. Paulit-ulit pa nga niya binabanggit ito. At mismo nung Passion Week, talagang sinasabi niya kung kailan siya mamamatay. No? Malapit na. Nung huling gabi, sabi niya, pumangon na kayo, nandiyan na yung mga dadakip sa akin. Walang basta makakapagdeklara nun. Pero kung sa tingin mo, medyo hindi pa imposible yun, ito mas imposible para sa'yo. Yung resurrection. Marami na pong tao nag-lead ng mga religious groups, nagkandamatay na sila hanggang ngayon patay po. Ang Panginoon lang na ang pangalan ay Jesus na ating
Diyos ang siyang nangako na pag siya'y namatay, muli siyang mabubuhay at nangyari. Ang imposible pong bagay na ito ay nagawa na ng Panginoon. How much more yung kanyang muling pagbabalik? Bakit po tayo dapat manghawakan sa Panginoon o sa kanyang pangako? Una, wala po siyang pangakong napako pa. Pangalawa, binayaran niya na ng buhay niya ang pagsasama natin ng ating Panginoon. Pangatlo, yung imposibleng bagay, nagawa na niya ang muling mabuhay mula sa kamatayan. Yan pa kayang muling pagbabalik. Ang isa pong magandang tanong pa sa kasalukuyan ay, ano nga po ba ang matutulong sa Kristyanismo o sa atin mismo, individual, kung naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon or kung kumbinsido tayo na mangyayari ngayon, kung sinasabi nga natin na hindi imposibleng gawin ng Diyos yun o gawin ni Jesus. Una, ang paniniwala po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay nakakapagpalakas ng ating pag-asa at nakakapagbigay ng mas matinding tiwala sa ating Diyos. Pag nakita natin, oo nga, hindi pa nga siya sumublay sa pangako niya. Oo nga, yung mahirap na bagay nagawa niya. Oo nga, namatay na nga siya para dito. Mas nakakapagtiwala po tayo sa Diyos. Yung ating pong pag-asa ay talagang nutitibay para sa Panginoon. Ang sabi ng binasa natin sa verse 4, they will say, where is this coming? He promised. Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. Pero ano po sabi ni Pedro? Bagamat may nangungutya, dahil buo ang kanyang paniniwala dito, nagkaroon siya ng matinding pag-asa. The Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Tingnan niyo po, may pag-asa siyang talagang gagawin ng Panginoon yun. May katwiran lang kung bakit nadidelay. Inihintay niya pa yung mga maliligtas pa. Si Pedro ay may pag-asa. Bakit po? Dahil alam niya hindi pa siya binigo ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Personally, nakasama niya po ang Panginoon at alam niya talagang pag nangako ang Panginoon, matutupad iyon. Ano pa po ang pwedeng ihatid sa atin kung sakaling nakikita nga natin na kayang gawin ng Panginoon ang kanyang pinangako? Magkakaroon po tayo ng kapayapaan at ang kagalakan po kung sakaling nawawala na po at nag-aalangan na tayo kung mangyayari pa talaga yung second coming, ang kagalakan ay marirestore at mananatili po. Dahil alam natin, yes, totoo ang pangako ng Panginoon. Ano sabi ng Corinthians? All of God's promises are yes and amen. Wow! No? Mapanghahawakan ang pangako ng Panginoon. Pangatlo, ano pa pwede nating matamasa kung sakaling panghawakan natin na kaya ngang gawin ng Panginoon yung kanyang pangako. Yung pamumuhay natin ng nasa katuwiran or righteousness, yung pamumuhay natin na maka-Diyos, makikita po natin hindi sayang. Bakit po? Kapag naniniwala tayong darating siya, wala nang ibang tanging paraan na tapang pamumuhay ng mga Kristiyano, kundi ang mamuhay sa kabanalan at sa katuwiran ng Panginoon. Ano po ulit sabi doon sa binasa natin? Verse 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Tingnan niyo po, dapat daw tayo namumuhay. Kung naniniwala tayo na isang panahon magwawakas ang lahat, mamuhay tayo sa katwiran ng Panginoon. Inulit niya ito sa verse 14. So then, dear friends, since you are looking forward to this, doon sa pangako, the promise of Christ's return, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Tingnan niyo po, kapag tayo ay nakatanaw doon sa pagdating muli ng Panginoon, ay aayusin daw natin yung ating lakad. Aayusin natin yung ating pamumuhay. Bakit po? Alam kasi natin na isang panahon pagbabayaran ng mga maling gawain sa Panginoon. No? Meron pong consequences yan. Kaya dahil naniniwala tayong nandiyan ang Panginoon, nakikita tayo at darating siya muli, aayusin po natin ang ating buhay. Mga kapatid ko po, totoo ang pangako ng Panginoon. Maaasahan natin ito. At sigurado po ako, sa ating puso ako, I firmly believe babalik ang Panginoong Jesus. Pero sa kasalukuyan po, hindi lamang po yun yung kanyang pangako na pwede natin panghawakan. Sa gitna ng nakakatakot na pandemic na nangyayari, ang COVID-19, marami pong pangako ang Biblia na pwede natin panghawakan.
Ano sabi niya? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ako isa sa inyo hanggang sa huling mga panahon or sa wakas ng panahon. Ano pa po, na kapag tayo ay may pangangailangan, pwede tayong lumapit sa trono ng habag o ng grasya ng Diyos. Tandaan po natin, Romans chapter 8, ang sabi ni Pablo, if God is with us, who can be against us? Kakampi po natin ang Diyos, panig po sa atin ng Diyos, hindi po tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Oo, totoo po, kahit po tayo Kristiyano, pwede tayong tabla ng COVID-19, pwede tayong mamatay. At huwag na nga po COVID-19, lumabas ka lang dyan, pwede kang mabangga ng sasakyan, pwede kang liparan ng yero at maputo lang yung liig. Lahat ng yan pwede mangyari. Pero higit pa sa buhay na ito, may tinatanong ang Panginoon na pagdating ng kabilang buhay, pagkatapos ng buhay na ito, hindi ka na mapapahamak. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Mapanghahawakan po ang pangako ng Panginoon. Kaya kapatid, ikaw nawa ay datnan ng pag-asa, ikaw nawa ay datnan ng kapayapaan at kagalakan, at ikaw nawa ay lumakad sa kabanalan at katuwiran ng ating Panginoon. Nawa po sa panahon ngayon, bagamat naka-quarantine tayo or nasa enhanced community quarantine at nakakulong sa ating mga tahanan, nawa po ang Panginoon ay palayain natin kumilos sa ating mga puso at sa ating isipan. Huwag po nating hayaan ang buhay natin ay malugmok sa takot na pwedeng idulot ng mga pangyayari sa ating buhay. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga mensahe na pinagkaloob sa bawat isa po sa amin. Kami po ay nagsosolo o may mga kasama sa bahay. Dalangin ko na ang iyong mensahe ay ibaon mo ng malalim sa aming mga puso at maghatid po sa amin sa pagbabago ng buhay. Kayo po ang magpala sa mga taong nakikinig po ng iyong mga salita at dalangin ko, O Diyos, ano man ang kanilang kinakaharap, tulungan niya po sila. Nagre-release po ako ng pagpapala para sa mga taong ito in the mighty name of Jesus. And I declare, pinagpala mo nga po ang buhay nila. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang papuri at ang parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayo magsama-sama sa mga darating pang mga araw habang tayo po ay nasa enhanced community quarantine para sa mga salita ng Diyos. Tandaan mo kapatid, sumunod tayo sa ating pamahalaan, magstay tayo sa ating mga bahay, naka-quarantine man tayo, ang Diyos naman natin ay malayang kumikilos para sa bawat isa sa atin. Salamat po, God bless you.